Matagal nang inaasahan ng Vice Mayor ng Kalayaan, Palawan na si Maurice Philip Alexis Albaida na ibaban sila sa pagpunta sa China. Kasama si Albaida sa 16 na opisyal ng Bayan ng Kalayaan na ayon sa Chinese Embassy ay bawal pumuntang China, kabilang ang Hong Kong at Macau. Dahil yan sa mga ipinasang resolusyon ng Kalayaan noong 2023 at 2026 na idineklarang persona non grata ang Chinese ambassador. Wala rin naman po tayong balak na pumunta sa Hong Kong, Macau at China. Kung kami man po ang mapabilang po sa 16 na ipinagbabawal ng bansang China or sinabing unwelcome doon, ikinararangal po natin ito bilang mga Pilipino. Suportado ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang mga lokal na opisyal ng Kalayaan. Pupunta rin daw si Rimulya sa Kalayaan at handa rin daw siyang maban ng China. Ang Malacanang hindi raw pwedeng makialam sa pulisiya ng China sa kanilang bansa. Pero di rin daw pwedeng makialam ang China sa pulisiya ng Pilipinas. Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Sabi rin ng DFA, bagamat nakasalalay sa China kung sino ang papapasukin sa kanilang bansa, hindi raw nakatutulong ang mga ganitong pulisiya sa ugnayan ng China at Pilipinas. Kahapon, inalmahan ni Senate President Tito Soto ang pahayag na tagapagsalita ng Chinese Embassy na political stunt umano ang Senate Resolution 256. Inadopt kamakailan ng Senado ang resolusyong kumukondena sa mga sinabi ng Chinese Embassy officials laban sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Si Senador Kiko Pangilinan tinawag na undiplomatic at walang modo ang sagot ng Chinese Embassy. Patunay anya ito na bully ang China. Dapat daw umaksyon ang DFA. Paglabag din daw ang pahayag ng Chinese Embassy spokesperson sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Bagay na ipinunto rin ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo. Siguro kailangan nilang balikan yung Vienna Convention of 1961 na if you are a visitor here, a diplomat, dapat po respetuhin yung mga batas ng host country. Walang pwedeng magsabi sa atin na bansa na bawal tayo magpahayag na nararamdaman natin, bawal tayo magsalita. Ayon naman sa DFA, dapat kalmado at profesional ang sagot ng mga embahada sa isa't isa. Mensahe nila sa Chinese Embassy. We urge the Chinese Embassy to be constructive in its statements towards a healthy dialogue despite major differences with a view to advance the overall bilateral relationship. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.